isa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Okay, hello po sa ating lahat at purihin ang ating dakilang alahayam sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay sisimulan natin ang ikalawang aklat ng mga hari at naway samahan niyo kami sa pagtalakay at lakbayin natin kung ano po ang mga pinagdaanan ng mga hari ng Israel. Maganda po ang mga tagpo dito sa ikalawang hari. So, okay po, simulan na po natin mga kapatid. Okay po. 2 Mga Hari, Kabanata 1. Haring Ahazia, sambahayan ni Efraim. Pagkamatay ni Haring Ahab, naghimagsik ang Moab laban sa sambahayan ni Efraim. Isang araw nahulog si Haring Ahazia mula sa bintanang may sala-sala ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at malubhang nasugatan. Kaya nagpadala siya ng mga sugo na may ganitong utos. Humayo kayo at sumangguni kay Baal Zebub, ang idolo ng Ekron. Kung ako ba ay gagaling sa aking sugat. Ngunit ang makalangit na nilalang ni Yahweh ay nagsabi kay Elijah na Tishbite, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, wala na bang alahayam sa sambahayan ni Efraim, kaya kayo ay sumasangguni kay Baal Zebub, ang idolo ng Ekron? Dahil dito, ganito ang sabi ni Yahweh, hindi ka nababangon mula sa higaan mong hinihigaan. Ikaw ay tiyak na mamamatay. At umalis si Elijah. Nang bumalik ang mga sugo sa hari, tinanong sila, bakit kayo bumalik agad? Sumagot sila, isang lalaki ang sumalubong sa amin at sinabi niya, bumalik kayo sa hari na nagpadala sa inyo at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ni Yahweh, wala na bang alahayam sa sambahayan ni Efraim, kaya ka nagpadala ng mga tao upang sumangguni kay Baal Zebub, ang idolo ng Ekron? Dahil dito, hindi ka nababangon mula sa higaan mong hinihigaan. Tiyak na ikaw ay mamamatay. Itinanong ng hari, anong klaseng lalaki ang sumalubong sa inyo at nagsabi nito? Sumagot sila, may suot siyang balahibo ng hayop at may sinturong balat sa baywang. Sabi ng hari, si Elijah na Tishbite iyon. Kaya nagpadala siya kay Elijah ng kapitan na may 50 tauhan. Inakyat nila si Elijah na noon ay nakaupo sa tuktok ng burol at sinabi ng kapitan sa kanya, propeta ng alahayam, utos ng hari, bumaba ka. Sumagot si Elijah, kung ako nga ay propeta ni Yahweh, bumaba nawa ang apoy mula sa langit at lamunin ka, pati ang iyong 50 tauhan. At biglang bumaba ang apoy mula sa langit at nilamon silang lahat. Muling nagpadala ang hari ng isa pang kapitan at 50 tauhan. Sinabi nito, propeta ng alahayam, ganito ang utos ng hari,
bumaba ka agad. Ngunit muling sumagot si Elijah, kung ako nga ay propeta ni Yahweh, bumaba nawa ang apoy mula sa langit at lamunin ka, pati ang iyong 50 tauhan. At muling bumaba ang apoy mula sa langit at nilamon silang lahat. Muling nagpadala ang hari ng 3 kapitan at 50 tauhan. Ngunit nang dumating ito kay Elijah, lumuhod siya sa harapan nito at nagmakaawa. Propeta ng Alahayam, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking buhay at ang buhay ng aking 50 lingkod. Tignan mo, bumaba ang apoy mula sa langit at nilamon ang 2 kapitan at ang kanilang mga tauhan. Ngunit ngayon, ipinamamanhik ko sa iyo, iligtas mo ang aking buhay. Sinabi ng makalangit na nilalang ng Alahayam kay Elijah, bumaba ka na kasama niya at huwag kang matakot. Kaya bumangon si Elijah at bumaba kasama ang kapitan. Pagharap sa hari, sinabi niya, ganito ang sabi ni Yahweh na Alahayam. Wala na bang alahayam sa sambahayan ni Ephraim na maaaring pagtanungan? Kaya ka nagpadala ng sugo kay Baal-Zebub, ang idolo ng Ekron? Dahil dito, hindi ka nababangon mula sa higaan mong hinihigaan. Tiyak na ikaw ay mamamatay. At namatay si Haring Ahaziah, ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag ni Elijah. Dahil walang anak si Haring Ahaziah, si Joram ang humalili sa kanya bilang hari sa 2 taon ni Jehoram, anak ni Jehoshaphat, hari ng sambahayan ni David. Ang lahat ng ginawa ni Haring Ahaziah at ang iba pang mga pangyayari sa kanyang paghahari ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni Ephraim. Nasaan niya? Napansin ko lang may epekto talaga pag nagpakumbaba ka, no? Maliligtas sa buhay mo. Nagpakumbaba yung pangatlong kapitan no? Kaya kaya iniligtas siya ni Elijah sa apoy. Kinilala kasi si Elijah nung pangatlong kapitan. Yung 2 kapitan ay hindi siya Oo, kinilala. kilala Parang siya hindi bilang siya, propeta, no? oo, hindi siya iginalang ng Hindi siya dalawang nirespeto. kapitan. Walang respeto sa kanya. Oo. Matindi rin yung yung pangalawang kapitan Nalaman niya naman siguro na tinupok na ng apoy yung unang kapitan at saka yung 50 Oo. tao. Pero ang tibay pa rin niya magsalita nung bumaba ka dito. Kasi Parang tingnan mo ang salita niya. May ego Oo. Bumaba ka rito. Bumaba ka. Ayan o. Propeta ng Alahayam, utos ng hari, bumaba ka. Di ba? Walang pagpapakumbaba. Di ba ang sabi nga ng ng ating Yahweh Dasan, Hmm. ang bumabastos sa iyo ay bumabastos din sa akin. Kaya nga, oo. Siyempre sugo niya yun Hmm. Matakin mo na yun. Yung yung manner ng kanyang ng pagsasabi, walang paggalang. Ayan. Pero nasaan yung Inutusan niya pa yung propeta. Propeta ng Alahayam, ganito ang utos ng hari, bumaba ka agad. 'Di ba? pero Parang command.
Walang Parang pagpapakumbaba. pangutya, ano? Oy, Oo. propeta ng alhayam. Bakit? Parang ganun eh. Utos ng hari, bumaka agad. Matindi pala si Elijah. Hmm. Mahirap. Nako, mahirap pala magalit to. Bali siya kasi ang naging ang naging propeta sa panahon ni Ahab at saka ni Jehoshaphat. Mhm. Pero napansin nyo ba? Kanina lang nagpakita ang alahayam. Nakipag-usap ang alahayam, the father. Di ba kay Moses na kay Elijah? Kasi sila ang dalawang laging kasama ng makalangitan nila lang ng alahayam, ng Mm. Messiah. Di ba? Oo. Siya rin ang kasama sa Transfiguration, yung dalawang yun. Oo. Hmm. Di ba? Si Elijah at si Moses. Ito Special yung nakalagay. dalawang. Teka, may nakasulat dito ang lahat ng ginawa ni Haring Ahaziah at ang iba pang mga pangyayari sa kanyang paghahari ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni Ephraim. Meron bang exclusive kay Ephraim lang? Wala. Na libro. Dalawang kaharian yan, bro. Sambahayan ni Mm. David at sambahayan ni Ephraim. Ni Ephraim. Oo. Okay, Eto si oo. kasi, si Ahaziah, ay siya ang hari ng sambahayan ni Ephraim. Ni Ephraim, oo. Kaya doon din yung mga nakasulat, yung aklat nila ng kasaysayan ng mga hari Oh. sa So, sambahayan ni Ephraim. so maraming naging hari sa sambahayan ni Ephraim. Marami, Oo nga. pero Oo. halos lang, isa lang naman ang lamang kasi 19 sa sambahayan ni David, 20 sa sambahayan ni Ephraim. Ephraim. Oo, kaya lang kung mapapansin nyo, eto, i-share ko ulit. Share ko ulit ito para maano nyo. Bali, nilagyan ko ng check Oo. etong mga hari na to na Mm. naging righteous. Tingnan mo, ang unang naging righteous na hari, pero dito lang yan sa house ni, sambahayan ni David. Ang Ang naging naging righteous. righteous na hari, ayan o. 8 lang siya, out of 19, 8 lang ang naging righteous na hari. Pero dito sa sambahayan ni Ephraim, wala ni isa man na naging righteous na hari. Oo nga, pero bakit pinili pa rin ito? Oo, pinili pa rin. Kumbaga, ito yung mas marami. Kasi sa simula pa lang, ang parang sineparate ito ng ni Yahweh para iligtas sana ito na 10 tribo sa Mhm. kaparusahan na ipinangako niya kay Solomon. Mm. Kaya lang, ang hari na unang naging hari ng sambahayan ni Ephraim ay nagkaroon ng idolatry. Siya yung nagpasimuno ng idolatry. Kaya mula sa kanyang kasalanan, bumaba hanggang sa pinakahuling hari yung kanyang kasalanan na ginawa. Ano anong paliwanag ng sultan dito? Bakit pinili pa rin itong na to? Bakit pinili pa rin itong tawag nito? Itong si Ephraim. Bali ang una 'di ba na sinabi ng mensahero, Mm. tinawag niya itong deflected Israelites. Opo. Tapos sa kalaunan na-realize niya lahat ng naging hari dito sa deflected Israelites ay nagmula sa lahi ni Ephraim. Kaya niya pinalitan na instead na deflected Israelites ay house of Ephraim. Mm. Kaya itinawag na ngayon ito ang pagkakahati kasi doon sa corrupted version, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom, ito yung House of David.
Tapos ang Northern Kingdom, ito yung house ni Ephraim. Ephraim. Oo. Kaya tinawag niyang House of Ephraim kasi puro Ephraimites to. Mhm. Talagang sobrang lakas pala ng Ephraim. Oo. Pero kahit nasa sobrang lakas niya, natalo pa rin siya. Tinalo pa rin Hmm. siya ng House of David eh. Oo, Doon sa kasi final battle nila. kumbaga dalawang tribo lang ito na house ni House of David. Ano nga si Salty, ang kasama niya dito ay tribe ni Judah at saka ni Benjamin. 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 Oo. Bali ang capital nila Jerusalem, ang Northern Kingdom Samaria. Oo, Samaria ang capital Samaria. nila. Hindi. Sige, darating na tayo doon sa bakit sila naglaban. Hmm. Ito namang, so itong Ephraim pala nito, pasimuno pala to sa sa sobrang tapang nito. Tingin ko masyadong Bali, madudang. parang kaparusahan din sa kanila ng alahayam yung kaya hindi nagkaroon ng righteous na hari dito sa na to dahil unang-una pa lang sinimulan na nila ng idolatry. Mga sis, yung tanong ko dati, ano naging basis ng sultan? Bakit Sa niya tinawag na Ephraimites tayo? Bali daw kasi kaya tinawag tayong Ephraim dahil doon sa basbas ni Jacob kay Ephraim. Di, Na paano mula niyan? sa lahi ni Ephraim ay lilitaw ang susunod na hari. Ah, Oo, na kumbaga, maililipat sa kanya ang scepter mula kay Judah. so siya yung katibayan na yon. Oo, siya yon. Siya yung katibayan na yon. Hmm. Okay. At mula din sa lahi ni Ephraim, doon Mm. magmumula ang mensahero. Na nga yun, siya na nga Yung yun. mensahero ng silangan, 'di ba? Kasi nakasulat din yan sa Isaiah 46 na magmumula Na, sa silangan ang ibong mandaragit. mm, So, yun, siya ang fulfillment nung prophecy na yun. At sinabi niya na mm. ang scepter ni Judah ay maililipat kay Ephraim. So, kaya niya nasabi na lahat tayo na mga naunang nagising ang diwa ay Ephraimites. Ah, kasi yun ang niya. Mm. Oo, naintindihan ko na. Okay. Yun ang kanyang Kasi, misyon. mm, mm. So, okay, So, balik na nagsimula tayo. pala yan yung kay Jacob mismo. Yes. Sige sis, okay na. Na-confirm lang, confirm lang. Okay. Thank you po. So, move na tayo, Kabanata 2. Opo, Kabanata 2. Si Elijah ay dinala sa langit. Nang panahong malapit ng kunin ni Yahweh na alahayam, si Elijah sa langit. Si Elijah at si Elisha ay naglalakad mula sa Gilgal. Sinabi ni Elijah kay Elisha, "Maiiwan ka na rito. Isinugo ako ng alahayam sa Bethel." Ngunit sinabi ni Elisha, "Kasintiyak nang si Yahweh ay umiiral at ikaw ay buhay, hindi kita iiwan." Kaya magkasama silang bumaba sa Bethel. Lumapit ang mga propeta ng Bethel kay Elisha at nagtanong, "Alam mo ba na kukunin na ng alahayam ang iyong guro ngayon?" Sumagot si Elisha, "Oo, alam ko." Manahimik kayo. Muli sinabi ni Elisha, "Manatili ka rito. Isinugo ako ng alahayam sa Jericho." Ngunit sumagot si Elisha, "Kasing tiyak ng si alahayam ay umiiral at Si ikaw ay Yahawa. buhay." Kasing tiyak ng si Yahawa. Kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral at ikaw ay buhay. Hindi kita iiwan.
Kaya nagtungo silang dalawa sa Jericho. Lumapit ang mga propeta ng Jericho kay Elisha at nagtanong, "Alam mo ba na ngayong araw ay kukunin na ni Yahweh ang iyong guro?" Sumagot si Elisha, "Oo, alam ko, manahimik kayo." Sinabi ni Elijah, "Manatili ka rito. Isinugo ako ni Yahweh sa ilog Jordan." Ngunit sinabi niya, kung paano si Yahweh ay umiiral at ikaw ay buhay, hindi kita iiwan. Kaya nagpatuloy silang dalawa. 50 kalalakihan mula sa grupo ng mga propeta ang sumunod at tumayo sa malayo, nakaharap sa lugar kung saan tumigil sina Elijah at Elisha sa ilog Jordan. Kinuha ni Elijah ang kanyang balabal, inirolyo ito at hinampas ang tubig. Nahati ang tubig sa kaliwa at sa kanan, at silang dalawa ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elijah kay Elisha, "Sabihin mo kung ano ang nais mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin mula sa iyo." Sinabi ni Elisha, "Nais ko pong mapamana sa akin ang bahagi ng kapangyarihang nasa iyo." Sinabi ni Elijah, "Mabigat ang hiling mo, ngunit kung makikita mo ako habang ako ay kinukuha mula sa iyo, mapapasayo ito. Kung hindi, hindi ito mangyayari." Habang sila ay naglalakad at nag-uusap, biglang lumitaw ang isang karwahe at mga kabayong apoy at pinaghiwalay silang dalawa. At si Elijah ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Elisha at sumigaw, "Aking guro! Aking guro! Ang mga karwahe at kabayong pandigma ng Israel!" At hindi na niya nakita si Elijah. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit sa gitna. Paglilinaw. Ang karwahe at mga kabayong apoy sa langit ay matalinghagang paglalarawan sa isang lumilipad na sasakyan o unidentified flying object. Tandaan na ang pangyayaring ito ay naganap at naisulat noong sinaunang panahon, kung saan ang mga salitang helicopter o airplane ay hindi pa umiiral. Maging ang ideya ng ganitong uri ng sasakyan ay hindi pa sumasagi sa isipan ng tao noon. Ang ganitong mga sasakyang panghimpapawid at pangkalawakan ay muling binanggit sa mas malinaw na paglalarawan sa Ezekiel 1:4-28 at Ezekiel 10:1-22. Kinuha ni Elisha ang balabal na nahulog mula kay Elijah at hinampas ito sa tubig tulad ng ginawa na kanyang guro. Nasaan na si Elijah ngayon? Alahayam ni Elijah, tanong niya. At nang kanyang hampasin ang tubig, nahati ito sa kanan at kaliwa, at siya ay tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakamasid mula sa malayo, sinabi nila, "Sumasa kanya na ang kapangyarihan ni Elijah." At sinalubong nila si Elisha at yumukod sa harap niya. Sinabi nila, "Narito kami ang iyong mga lingkod at may 50 malalakas na lalaki. Hayaan mong hanapin nila ang iyong guro. Baka naman kinuha siya ni Yahweh at inilapag sa ibabaw ng bundok o sa isang lambak." Ngunit sinabi ni Elisha, "Huwag na ninyo silang isugo." Ngunit nagpumilit sila hanggang sa nahiya na siyang tumanggi. Kaya sinabi niya, "Sige, isugo ninyo."
Kaya nagsugo sila ng 50 lalaki na nagsasaliksik sa loob ng 3 araw, ngunit hindi nila natagpuan si Elijah. Nang sila ay bumalik kay Elisha sa Jericho, sinabi niya, "Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag na kayong pumunta?" Ang kagalingan ng tubig. Sinabi ng mga tao sa lungsod kay Elisha, "Guro, gaya ng nakikita mo, maganda ang kinalalagyan ng aming bayan, ngunit masama ang tubig at hindi magamit ang lupain." Sinabi niya, "Magdala kayo ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin." Kaya dinala nila ito sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa pinagmumulan ng tubig, inihagis ang asin doon at sinabi, "Ganito ang sabi ni Yahweh, pinagaling ko ang tubig na ito. Hindi na ito magdudulot ng kamatayan o pagkatiwangwang ng lupain. At nanatiling malinis ang tubig hanggang sa araw na ito, ayon sa salitang sinabi ni Elisha." Si Elisha ay pinagtawanan. Mula roon, pumunta si Elisha sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga batang lalaki na lumabas mula sa bayan at nilait siya. "Lumayas ka rito, kalbo. Lumayas ka rito, kalbo," sigaw nila. Umarap siya sa kanila, tinignan sila, at tumawag ng sumpa sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos, may 2 oso na lumabas mula sa gubat at nilapa ang 42 bata. Mula roon, nagpunta siya sa Mount Carmel at pagkatapos ay bumalik sa Samaria. So, hindi Grabe. siya hindi siya pamartir. Gumanti siya sa mga bata, Oo. Tsaka siya, suplado siya no? Manahimik kayo, di Hmm. ba? May attitude. Pero sa tingin ng alam, hindi yun unrighteousness. Hindi siya banal-banalan, no? Oo. Tapos Dapat pala pag kinukutya ka, dapat pala ipagtanggol mo rin ang sarili mo. Dapat mm, pala ilapit mo rin sa hindi yung alahaya. pamagtir, o Mm. pa victim effect, no? Mga Oo, kadrama-dramahan. Dapat maging matapang. ilalapit mo sa alahaya. Huwag kang matakot. Oo. Huwag kang Kumbaga wala naman tayong limitasyon para isumbong sa alahayam ang lahat, 'di ba? nagka-idea tuloy ako. Mo, sama ng loob. No. Lahat pala ng sama ng loob mo, mo pala. Basta ang alahayam ang bahala. Oo. Sabi niya nga, 'di ba? Huwag ka lang Meron yan sa sasaway. meron yan sa Susuway ka lang. Torah. 'Di ba meron yan sa Torah? Oo, 'di ba si Haring Sina, David, lahat ng sinabi niya, kanyang pinagdadaanan, sinusumbong niya sa hindi Binabato alahayam. ako, ganon. may sinabi din ang ating Yahawa sa may verse diyan na siya ang bahala. Meron kalimutan. Oo, 'di ba ang Meron yan, may vengeance verse is yan. not mine, Mm, sabi ni King David. Ang mm, paghihiganti ay hindi sa akin, kundi ito mm, ay para sa alahayam. mm. Oo, siya ang maghihiganti para sa iyo. Oo, siya maghihiganti Mm, para sa iyo. Basta ang sinabi ng alahayam, lumakad ka lang sa katuwiran mm, at ako ang oo. bahala sa iyo. Nga. Ang sarap ng ganito. Hmm. Mm. Kaya Lumakad ka lang sa Walang kaya katuwiran. mahirap talagang, doon, Walang mabigat oo, doon. Kasi sumunod ka lang. basta sumunod ka lang. Lumakad ka lang sa katuwiran at sumunod ka sa mga utos na ni Yahweh. At siya ang bahala sa iyo. Oo. Kaya tingnan mo si Haring David, lahat ng kanyang pinagdadaanan niya, sinusumbong niya. Kahit nagkasala siya, Oo, kahit Sa kanya pa nagkasala rin siya, pabor. pero talagang buo pa rin ang pagtitiwala niya kay Yahweh.
Kahit na chick Kaya, boy siya, no? oo, kaya nga, di ba, kaya nasabi niya na na Mm. ano ba yun? Renew in me a righteous spirit. Mm. Tapos nung mamatay yung anak ni Haring David, hindi siya nag-aarte sa harap ng mga tao na Hindi nagluluksa niya una. sinisi ang alahayam doon. Oo, at saka hindi Mm. siya Nagpakumbaba nag-acting na, siya. oy, na maluk na, nagbihis siya, tapos sumambay siya sa alahim. Kasi alam niya na hindi na niya maibabalik ang anak niya. Oo. Although, syempre, malungkot yun para sa kanya. Pero, kasi Pero ang tendency kasi ng tao, sinabihan na meron, kasi siya beforehand, di ba? oo, Nang, oo. nang Kasi, batang isisilang sa iyo ay mamamatay. mamatay, oo. Hindi kasi, ang tendency kasi ng tao, baka sabihin ng tao, di ba lang ako nagluksa para sa anak ko, ganun. Eh, wala siyang ganun Oo. eh. Ang kanyang piniplis talaga, ang halayam, hindi yung kung ano Hindi, yung impression ng talagang tao sa kanya. sinabi rin ng sultan, di ba? Hindi tayo kailangan di ba? Oo. Kinabukasan dapat nga ilibing mo na eh. Oo. Mm-mm. Hindi pala sa atin yon. Kasi talagang ang lahat ng sa alahayam eh. Hmm. Ah, ay, Kaya siya rin may ipiplease hawak mo, ng no? buhay. Siya rin may hawak ng buhay natin. Hindi siya Kahit nagluksa, pa hindi siya magmukha kang malungkot eh, pero mm, makikita naman niya yung puso mo. Kung masaya ka hindi siya naman, di ba? hindi siya nagluksa, hindi siya tinanggap niya na may Walang kasalanan siya. hypocrisy. Mm. Dito sa sa verse 20, Mm. bakit kaya ang sinabi dito ni Elisha, magdala kayo ng bagong Oh, ito, mangkok ito. at lagyan Mm. ito ng Oo. asin? Bakit Oo. kaya bagong mangkok? Asin lang pala ang no? Asin lang pala magpakapagpalinis to sa tubig. Oo. Yung pinanggagalingan Tubig. ng tubig, no? Pero Mineral, Kaya nga yung bakit bago? Bagong mangkok. parang di kasi hindi, sis, parang, di ba yung mangkok na naglagyan ng mga ulam, ng mga di ba yung turo nyo dati na yung asin, pag nagdinasal mo na, gagamitin mo sa offering o sa ating Aba at saka sa King Yahweh siya pag ginano mo yung asin, doon na yon. Parang katulad din ito. Di, ibig Lahat ng sabihin, oh, separate yung um, asin na ginagamit para sa offering at separate din yung opo. asin na pangluto. Oh, pati yung gagamitin mo bago. So lahat ng gagamitin mo para sa pag-aalay o gagamitin mo para sa ating alahayam, lahat bago. Yan ang pagkakaintindi ko dito. Kasi So bagong kaya mangkok eh. Hindi bagong hindi yung mangkok at lagyan ito oo. ng asin. Oo. So lahat ng paglalagyan mo dapat bago. Kunyari, mm-mm. yung asin, ginagamit mo, at yung pinaglalagyan natin ng ng dahon, ng laurel, dapat bago yun. Hmm. O tapos ko, consecrate. O, tapos yun, Oo, lahat punta sa, di bago. ba? Oh, New Ano ko Year na, na eh. naintindihan ko na. Mm, Iko-consecrate niya kasi yung bagong mangkok bago niya mm, Mm-mm. ipatapon doon sa tubig, mm, yung asin. opo. Mm. Kaya bagong mangkok ang hiningi niya. Kaya kung gagamitin natin para sa alahayam, o di ba siyempre, iko-consecrate, wala na yon, itatabi mo na yon. Maglalagay ka na ng lagyanan Oo. para doon. Hmm. Lahat na Hindi mo ng na gamit pwedeng na yon gamitin para sa sa iba. alahayam. Oh, sa Oo. kanya na yon. Ganun ka no? Talaga wala tayong magawa, sumunod Bagong na lang tayo. sisidlan. Baka si Sidlan, no? So, consecrated niyo kailangan consecrate niya yung Ay, mangkok. hindi rin pa, sis, tama pala, hindi rin pala tayo pwedeng mag-offering ng basta-basta. Kasi siyempre, Hmm. yung gagamitin natin, hindi natin pwedeng gamitin sa ito na yung example na to, oh. Hmm. Oh. Kaya hindi rin Wag pala yung mangkok basta-basta na ang pang halakan. nagkakainan, di ba? Oo. Oo. Kung Kailangan gagamitin bago. yun. Mm-mm. Dapat pala yung bibili natin dapat yung pang-insenso pala natin, exclusive lang din sa alahayam. Oo, yun nga. Oo. Hindi pwedeng gamitin sa Teka iba. muna. Oo nga pala. Nako. Ewan ko. Dapat. Dapat bumili ka bro ng yung Orderin natin sa paso.
Nakita mo yung paso? Di ba mayroong paso na mayroong butas? Meron po, Oo nga, opo. yun ang bala Oo. ko din eh. Kaya mabigat yun. Hindi mo Saan ba may tayo parang makakabili nun, sis? lalagyan mo pa ng, Kasi kung sa Lazada, ano Meron pa ako yon? nun. Yan ang Meron gamit ko Hindi, kayo? dito. mayroon yan. Mayroon yan sa Meron ako Circle. Pero dito. ano, kaya pero, lalagyan Sa pero ng Bangka, alambre. bago. meron yan. Lagyan lang Bago ng eh. alambre. Oo, para Oo, lalagyan mabitbit. lang ng alambre. Di, sis, saan ba makakabili para makabili na tayo agad? Meron ba yan sa Cubao? Meron sa Circle bro, sa mga nagtitinda ng ah, Halaman. orchids. Tingnan ko nga. Oo, sa mga nagtitinda ng orchids, meron yan. Oh, bago. Kasi Ewan ko kung ano. kailangan bago eh. Kasi may butas yung inaano nila yung Oo. paso. Hindi mahirap, hindi kayo Hindi pala papaybay Mm-mm. pwede. masyado. Oo. Buti na ano nyo tong abente na to. Hindi pala Kasi pwede bala ko tayo nga bumili ng basta-basta bagong lang. bagong nga instance kasi kalawang na eh. Iisip ko naman, maganda nga kasi. Naghahanap ako sa online ng mga brush o kaya sabi ko paso na lang, kaya medyo Paso. mabigat. Hindi, ano yun, sis, Oo. dapat ceramic. Ceramic. Oo. Pwedeng ceramic o kaya paso. Paso, yan. Dito Oh. ko lang, yung Hindi, akin ano dito ko bang, lang nabili sa farmers. Sa yung po bang Farmers yung po Garden. bang ginagamit sa sa yung unang-una nating altar, anong ginagamit doon sa pag ng insenso doon? Ano po ba yun? Palayok? Ano ba yun? Brush ata, yun eh. Palayok yun bro. Brass yun? Napalayok ba? Palayok. Palayok? Oo, nakita ko Ay, mali palayok. talaga tayo, sis. Mali talaga tayo. Oo. Oh. Hindi, Dapat organic naintindihan, no? Oo, yung naintindihan pa, ginagamit natin, hindi yan pwede. hindi pala Oo, pwede pang yun. yan eh. Kailangan pala Lagayan niya ng ceramic. yelo eh. Oo, Oo. yung palayok talaga, Bucket, oo. ice bucket yung ginagamit mo eh. Hindi pala Oo pwede, nga dapat eh. pala talaga Kasama ceramic. ko Palayok. pa si Esme yan, binili yan eh. At saka akala Hindi, ko, stainless. Parang hindi naman. Hindi. Hindi yun kasi sis. Ice nabutas eh. bucket lang yun. I-try Pero ko. kasi brush, ang bala ko sana, brush. Naghahanap ako ng brush. Yung parang sa mga Chinese, Kaya lang, Pero hindi, palayok daw masyadong yung shallow. nandoon eh. Oh, Try ko palayok daw nandoon eh. try kong tumingin dito bukas Kasi O diyan ko hanap Tingnan ka nga nga po. sis. yung Baka akin eh. makakita ka ng palayok Oo na may nga. butas. Kasi Kasi, yung gamit ko ganun. O kaya, kasi, brush. Oo, palayok nga. Eh. Wala nang palayok. Palayok may butas yun. Kahit sis sa nakita mo yung sa Pangasinan, oh. palayok din ang gamit nila. Tsaka sis, dapat yung may lalagyanan tayo na di ba yung after natin magamit, ilalagay natin siya sa Oo. isang lalagyanan na Oo. hindi, Isusupot mo siya ng supot mo na lang ng plastic na hindi na mm, magagamit para sa ibang bagay. Hindi, dyan sa may Maganda. altar. Iniiwan ko lang dyan sa yung Oo, lalagyan yun ng nga. naman. hindi pwedeng Oh, Hindi, ganun. hipu-hipuin yun hindi sis. sis. Hindi Yung pwedeng halimbawa, hipu-hipuin. yung gagamitin natin na Ay, para bibit-bitin. hindi para sa mga sa mga fellowship offering, ganun. Roasted, kung magro-roasted tayo, dapat Yung bago. parang yung Oo. ihawan. Oo, yung Lahat ng ihawan. kagamitan. Hindi pala, Lahat ng kagamitan, hindi dapat pala, bago. mali Ay, pala oo. yung ginawa namin nila, mali pala yung Yung ginawa namin nila. palanggana, halimbawa gagamit ka ng palanggana, di ba may nabibili sis na parang stainless na Naku, palanggana? Yung kaya maliit lang na pag Mahal yun, sis. binibit palanggana? natin, mabigat yun. Hindi Mabigat. mabigat ang stainless. Wala nang Oo. ganun sis na stainless eh. Meron. May mga palanggana ganun. Stainless. Oo, Stainless meron kami mabigat. kaya maliliit. Mabigat yun. Maliliit. Oo, kahit Oo. kahit mga medium size lang. Oo. Pwede. Pinag-usapan natin, sige, ganito na Pwedeng lang. small o kaya medium size na palanggana. Hindi, aga ako na ganito na lang. Maghahanap ako ng stainless para doon sa ihawaan Oo. na na sakto lang. Pati yung niya, yung grill niya. Hmm. Pero, yung ceramic, sino para doon sa insenso? Kasi wala akong makikita niyan doon sa... Hanap ka din sis Maghahanap din sis ako, Pearl. maghahanap din ako. Oo. Oo. Try ko Sige, dito sa farmers. ako na doon sa stainless na
stainless na sa ihawan. Hmm. Kasi stainless naman yun. Tapos yung grill niya. Tapos Pero, bumili ka rin bro ng yung ng, tong, yung tong yun tong, lahat oo, na yung yun. tong O, na separate. tapos titingnan ko kung makaano ko ng lalagyanan niya, yung parang, yung box na na doon na ilalagay yun. Oo. Pati yung pag lumamig Lahat. yung yung Abo. tawag nito, yung sa insenso, doon na rin. Para Oo. nakaisang tabi lang siya. Oo, Oo. pati yung Nakakover. tong pala, Pati kasi yung yung, tong ginagamit namin dati, pero hindi na Mm. namin ginagamit ngayon, kaya lang hindi siya Hindi bago. pala Yung tong pwede. para Oo. sa abo, Mm. para sa charcoal. Hindi Kasi di pala ba, tayo pwede. although tinabi ko na siya, pero hindi siya brand new na ginamit ko. Oh. Hmm. Buti nadaanan natin to. Hindi pala pwede Oo, basta-basta. Hindi pala pwede, Oo. di ka rin pwede basta-basta umano ng asin. Hindi ka rin Hmm. basta-basta pwede mag-ano ng kwan, i-insenso mo. Dapat, i-consecrate mo po pala muna lahat. Teka muna, paano natin i-consecrate yun kung yung, yung gagamitin natin hindi pa consecrate? Kaya nga bago mo gamitin, i-consecrate mo muna. hindi, yung Siguro kahit yung na wala. kasing incenser, once na naglagay ka ng incense doon, parang Oo, ng consecrated na censer. Oo, siya. Parang, consecrated na siya. sige. Parang, Basta bago. parang kinakonsecrate mo na rin, oo. Oo, bago lang siya. Lahat pala, pati pala yung natin, pati balabal pala. Hmm. Pati pala Lahat yung bago. lahat pala, i-consecrate mo pala Hmm. pag gagamitin mo, pag gagamitin mo pang worship, dapat pala Okay. i-consecrate mo. Oo, Oo. nakita ko nga din doon sa sa Sorsogon, lahat ng ang ginamit nila, lahat bago at Ano tayo, recorded kinonsecrate. tayo, ah. Oo. Mm. Oo. Sige, sige, di ganun pala ang gagawin natin. Oo, Magko-consecrate okay. pala tayo sa 20. Oo, Dapat pala oo, oo, oo. bago. Ano na lang sa after, pag off, na tayo, Pwede recorded. naman Yung tayo ating mga mag-consecrate sa meeting. first fruit Pero Hmm. yung Okay, bro. sige po, Ano muna okay. tayo? Restore muna tayo. Oo. Sige, sige, So, okay, okay. later na lang yan, bro. Sige. So, di, dito na tayo, Kabanata 3. Opo, Tatlo. Kabanata 3, ang pag-aalsa ng Moab. Si Ganda. Joram, anak ni Haring Ahab, ay pumalit sa kanyang ama at naghari sa loob ng 12 taon sa sambahayan ni Efraim sa Samaria. Nangyari ito sa 18 taon ng paghahari ni Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David. Nagsagawa ng kasamaan si Haring Joram sa mata ni Yahweh. Ngunit hindi kasing sama ng ginawa ng kanyang ama at ina. Inalis niya ang mga banal na bato at altar ni Baal na ginawa ng kanyang ama. Subalit, pinanghawakan niya ang mga kasalanan ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat na naging sanhi ng kasalanan ng sambahayan ni Efraim. Hindi niya ito tinalikuran. Paglilinaw, ang mga kasalanan ni Haring Jeroboam. Nagtayo siya ng mga gintong guya at pinasamba sa mga Israelita. Nagtayo siya ng mga dambana sa mga mataas na lugar. Nagtalaga ng mga pari at nagtakda ng isang kapistahan para sa 2 gintong guya. 1 Kings 12:25-31. Si Mesha, hari ng Moab, ay nag-aalaga ng mga tupa at kinakailangan niyang magbigay ng buwis sa hari ng sambahayan ni Efraim ng 100,000 tupa at lana ng 100,000 ram. Ngunit nang mamatay si Haring Ahab, naghimagsik ang hari ng Moab laban kay Haring Joram ng sambahayan ni Efraim. Nang panahong iyon, si Haring Joram ay naglakbay mula sa Samaria at tinipon ang buong sambahayan ni Efraim.
Ipinadala rin niya ang mensahe kay Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David. Nag-aalsa ang hari ng Moab laban sa akin. Makikialam ka ba sa pakikidigma laban sa Moab? Sumagot si Haring Jehoshaphat, pupunta ako sa iyo, katulad mo ako, ang aking bayan ay katulad ng iyong bayan. Ang aking mga kabayo ay katulad ng iyong mga kabayo. Sa anong daan tayo tutungo? Tanong ni Jehoshaphat. Sa disyerto ng Edom, sagot ni Haring Joram. Kaya naglakbay si Haring Joram ng sambahayan ni Efraim. Si Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David at ang hari ng Edom laban kay Haring Mesha ng Moab. Pagkatapos ng 7 araw na paglalakbay, nauubos na ang tubig para sa kanila at sa kanilang mga kabayo. Sumigaw si Haring Joram, ano ito? Tinitipon tayo ni Yahwa na 3 hari para mamatay sa uhaw? Ngunit tinanong ni Haring Jehoshaphat, may propeta ba ni Yahwa dito upang magtanong tayo kay Yahwa, ang alahayam? Sumagot ang isang opisyal mula sa sambahayan ni Efraim. Narito si Elisha na anak ni Shaphat. Siya ang dating nagbubuhos ng tubig sa mga kamay ni Elijah. Sinabi ni Haring Jehoshaphat, nasa kanya ang pag-uutos ni Yahwa ang alahayam. Kaya ang 3 hari ay pumunta upang makita siya. Sinabi ni Elisha kay Haring Joram, bakit mo ako isinasangkot? Pumunta ka sa mga propeta ng iyong ama at ina. Ngunit sumagot si Haring Joram, hindi, dahil si Yahwa ang tumawag sa amin na 3 hari upang ipasa kami sa mga kamay ng Moab. Sinabi ni Elisha, kasing tiyak nang si Yahwa ay umiiral ng aking pinaglilingkuran, kung hindi dahil kay Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David, hindi ko sana kayo papansinin. Ngunit ngayon, magdala kayo ng alpa. Habang tumutugtog ang alpa, ang kamay ni Yahwa ay dumapo kay Elisha at sinabi, ganito ang sabi ni Yahwa, pupunuin ko ang libis na ito ng mga tagpuan ng tubig. Hindi ninyo makikita ang hangin o ulan, ngunit mapupuno ng tubig ang libis na ito, at kayo at ang inyong mga kabayo ay makainom. Madali ito sa mata ni Yahwa. Ibibigay din ni Yahwa ang Moab sa inyong mga kamay. Magsisilbing tagtad kayo sa bawat bayan na may pader at sa bawat malaking bayan. Papatagin ninyo ang bawat mabuting puno. Pipigilin ninyo ang lahat ng mga bukal at sisirain ninyo ang bawat mabuting bukirin ng mga bato. Kinabukasan, sa oras ng handog ng sakripisyo, may tubig na dumaloy mula sa direksyon ng Edom at napuno ng tubig ang lupain. Lahat ng Moabite ay narinig na ang 3 hari ay pumaroon upang makipaglaban sa kanila. Kaya ang bawat lalaki, bata at matanda na kayang magdala ng armas ay tinawag at ipinuwesto sa hangganan. Nang sila ay magising sa umaga, ang araw ay sumikat sa tubig. Sa mga Moabite sa kabila, ang tubig ay mukhang pula na parang dugo. Sinabi nila, dugo ito. Sigurado nagpatayan ang mga hari. Magsamsam tayo, Moab. Ngunit nang dumating ang mga Moabite sa kampo ng sambahayan ni Efraim,
Bumangon ang mga Israelita at nakipaglaban sa kanila hanggang sa tumakas ang mga Moabite. Pagkatapos ay sinakop ng mga Israelita ang lupain at pinatay ang mga Moabite. Winasak nila ang mga bayan at bawat lalaki ay naghagis ng bato sa bawat magandang bukirin hanggang sa matakpan ito. Pinapunan nila ng mga bato ang lahat ng mga bukal at pinutol ang bawat magandang puno. Tanging ang Kir Hareshet na alang ang naiwan na may mga bato pa sa lugar nito. Ngunit pinaligiran ito ng mga lalaking may tirador at sinalakay nila ito. Nang makita ng hari ng Moab na natalo siya sa labanan, kumuha siya ng 700 mandirigma upang lumusot patungo sa hari ng Edom, ngunit hindi sila nagtagumpay. Kinuha niya ang kanyang panganay na anak na siyang magmamana sa kanya bilang hari at inialay siya bilang sakripisyo sa pader ng lungsod. Dahil dito, lumakas ang galit laban sa sambahayan ni Efraim. Ngunit umatras sila at bumalik sa kanilang sariling lupain sa panahong iyon. So, sinong natalo, ano dito? Inialay yung kanyang anak. Magulo. Oo. Magulo. Kinuha Siguro niya ng... ibinigay sa mga Ephraimite, no? Baka inihagis niya. Nakalagay, Kinuha niya ang kinuha niya kanyang ang panganay kanyang na. panganay na anak na siyang At baka Oo. inihagis magmamana niya, alay sa siya kanya bilang bilang hari. sakripisyo. At inalay siya bilang sakripisyo sa pader ng lungsod. Oo. So, Sa Ano kanyang yun? kanino baan? niya inalay? Kanino niya inaalay? Oo. Sa sa Oh. kanilang idolo, kay Baal. Hindi. Nakalagay dito dahil dito lumakas ang galit laban sa sambayan Baka sa ni Efraim. Ephraimite. Inano niya. Kasi kasi na-subject sila. Ngayon, nagrebelde sila. Ayaw nilang magpasakop sa mga sambahayan ni Ephraim. Kasi di nga napakalaki ng tax. Nagrebelde Oo. sila. Ngayon, yung sambahayan ni Ephraim, isinama ang sambahayan ni David at saka yung mga At yung Edomite. hari. Mm. Oo, yung hari ng Edom. Kasi ano din nilang Edom na sakop din nilang Edom Ang So tikas nun. ngayon, isinakripisyo, binigay niya yung kanyang sariling anak. Isinave niya yung sarili niya, no? Lumakas ang galit laban sa sambayan ni Ephraim. Siguro nagalit yung mga tao, yung Hindi, mga nakalagay Edom. dito. Ngunit umatras sila at bumalik sa kanilang sariling lupain at sa panahong iyon. Ay, yung Oo, umatras, Moabite. yung mga Edomites. Yung Edomites. Oo. Yung Edomites. Kasi di ba Kasi akala nakipaglaban nila sila naglaban-laban na nakipaglaban sila sa Moabite. Natalo nila ang Moabite. Tapos ngayon naman, ang Edomites naman ang kalaban nila. Ay, hindi. Moab to. Idungot, hindi sila nang makita naman. Moabites Natalo to. nilang ang Edomites. Moabite pala, Moabite. Moabite Yung Edom ito. is kasama na nila. Oo. Kasama nila, tatlo sila eh. Tatlo Oo. kaharian yun eh. So yung Oo. yung Moabite dito, yun yung umatras. Ibig Oo, sabihin, Moabite pala. parang sinakripisyo niya yung anak niya para saan? Yun ang hindi ko makuha. Yun nga Sinakripisyo niya eh. saan? Sambahayan, ito kanyang idolo. Nalito Eh, din ako dito eh. kung ikaw si Efraim, anin mo naman yung anak niyang panganay. Di ba? Tagapagmana ng trono. Tagapagmana ito ng trono ni Hindi ni sis, wala nang lakas yung ano niya eh. Joram. Wala nang lakas wala na siyang army halos eh. Hindi naman nasabi, hindi nga sila nagtagumpay. Kumuha siya ng pitong daang 700 na lalaki. Pero hindi siya Papunta nagtagumpay. lang ang Ibig sabihin, Edom. wala na siyang army. Wala Oo. na siyang army dyan. Wala na siyang kawal dyan. Ano to?
Ngunit Hindi umatras sila sila po. nagtagumpay, oh. Kaya nga, bakit niya ibibigay yung panganay niya kay Ephraim? Anong gagawin ni Ephraim doon? Tingin ko sa idolo yun. Oo nga. Siguro, kamukha niya, yung anak niya. So, iniisip niya na hari yun ng ano. Hindi, tingnan natin dito sa kabanata kung ano yan. Oo, Baka tingnan in-explain natin. dyan. Oo, tingnan natin sa Kabanata 4. Iba na ito, ang langis ng balo. Wala na. Sana explanation yan. Wala nang Wala na. explanation yun. Kung kanino Mukhang marami sila inialay. pinuputol no? Oo, pinutol. Sige, pwede pa isang chapter, kapatid. Okay Kabanata po, 4. Kabanata 4. Ang langis ng balo. Ang asawa ng isang lalaking kabilang sa mga propeta ay humarap kay Elisha at nagsabi, "Patay na ang iyong lingkod, ang aking asawa, at alam mo na siya ay natakot kay Yahweh. Ngunit ngayon ay dumarating ang nagpapautang upang kunin ang aking 2 anak bilang mga alipin." Sumagot si Elisha, "Paano kita matutulungan? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon ka sa iyong bahay?" Sinabi niya, "Wala po akong iba kundi isang maliit na lalagyan ng langis." Sinabi ni Elisha, "Pumunta ka at humingi ng mga walang lamang sisidlan mula sa iyong mga kapitbahay. Huwag kang humingi ng kaunti lamang. Pagkatapos, pumasok ka at isara ang pinto sa likuran mo at iyong mga anak. Excuse po. Ibuhos ang langis sa lahat ng mga sisidlan. At kapag napuno na ang isang sisidlan, ilagay ito sa isang tabing. Umalis siya at isinarado ang pinto sa likuran nila. Ibinuhos niya ang langis at mga anak niya ay nagdala ng mga sisidlan sa kanya. Nang mapuno ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, "Magdala ka pa ng isa." Ngunit sumagot siya, wala nang sisidlan, at tumigil ang pagdaloy ng langis. Nagpunta siya kay Elisha at sinabi, "Pumunta ka, ibenta mo ang langis at bayaran ang iyong mga utang. Ang natitira ay ipantustos niyo." Ang anak ng Shonamite na muling binuhay. Ang anak ng Shonamite na muling binuhay. Ano ba to? Ang anak ng Shunammite na muling ibinalik ang buhay. Binalik ang Muling Ibinalik. binuhay na lang. Baka Ha? hindi ko na dito. Muling Oo nga binuhay. anak ng Shonamite na muling binuhay. Na muling binuhay. Patuloy yun na. Ang anak ng Shonamite na muling binuhay. Isang araw, si Elisha ay pumunta sa Shunem. Doon ay isang mayamang babae na nag-anyaya sa kanya na kumain. Kaya't sa tuwing dadaan siya ay tumitigil dito upang kumain. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Alam ko na ang lalaking ito na madalas dumaan sa ating lugar ay isang banal na propeta ni Yahweh. Gawa tayo ng isang maliit na silid sa bubong at lagyan natin ng kama, lamesa, silya at ilaw." Tama to sis, gawa tayo ng isang maliit na silid sa bubong. O baka gumawa na lang, gumawa tayo. Oo, gumawa. Gumawa tayo ng isang maliit na silid sa bubong at lagyan natin ng kama, lamesa, silya at ilaw. Pagdating niya, siya ay makakapagpahinga doon. Isang araw nang dumating si Elisha,
Umakyat siya sa silid at nagpahinga. Sinabi niya kay Gehazi, ang kanyang lingkod, tawagin mo ang Shunammite. Kaya tinawag niya siya at tumayo siya sa harapan ni Elisha. Sinabi ni Elisha, sabihin mo sa kanya, marami kang ginawa para sa amin. Ano ang maaari naming gawin para sa iyo? Maaari ba tayong magsalita sa hari o sa punong kawal ng hukbo para sa iyo? Sumagot ang babae, ako ay panatag sa piling ng mga tao dito. Ano ang maaaring gawin para sa kanya? Tanong ni Elisha. Sinabi ni Gehazi, wala siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Kaya't sinabi ni Elisha, tawagin mo siya. Tinawag siya ni Gehazi at siya ay tumayo sa pintuan. Sinabi ni Elisha, sa ganitong panahon, sa susunod na taon, yayakapin mo ang iyong anak na lalaki. Ngunit tumutol ang babae. Hindi, ginoo ko. Propeta ng alahayam, huwag po ninyong biruin ang inyong lingkod. Ngunit nabuntis ang babae at sa sumunod na taon, sa parehong panahon, ay nanganak siya ng isang anak na lalaki, ayon sa sinabi ni Elisha. Lumaki ang bata at isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nasa bukid kasama ang mga taga-aning. Sumigaw siya sa kanyang ama, ang ulo ko! Ang ulo ko! Kaya't sinabi ng ama sa isang lingkod, dalhin mo siya sa kanyang ina. Nang buhati ng lingkod ang bata at dinala sa kanyang ina, umupo ang bata sa kanyang kandungan hanggang tanghali at pagkatapos ay namatay. Umakyat ang ina at inilagay ang bata sa higaan ng propeta ng alahayam. Isinara ang pinto at lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, pakisuyo, bigyan mo ako ng isang lingkod at isang asno upang makapunta ako sa propeta ng alahayam at agad makabalik. Tinanong siya ng asawa, bakit ka pupunta sa kanya ngayon? Hindi naman bagong buwan o araw ng pamamahinga. Sumagot siya, ayos lang. Sinakyan niya ang asno at sinabi sa lingkod, mauna ka, magmadali ka, huwag kang titigil para sa akin maliban kung sabihin ko. Kaya't naglakbay siya at dumating sa bundok ng Carmel, kung saan naroon ang propeta ng alahayam. Nang makita siya ni Elisha mula sa malayo, sinabi niya kay Gehazi, tignan mo, naroon ang Shunammite. Takbuhin mo siya at itanong, ayos ka lang ba? Ayos ba ang iyong asawa? Ayos ba ang iyong anak? Sumagot ang babae, hindi, may nangyaring masama. Nang makarating siya sa propeta ng alahayam sa bundok, hinawakan niya ang mga paa ng propeta. Lumapit si Gehazi upang itaboy siya. Ngunit sinabi ng propeta ng alahayam, hayaan mo siya. Siya ay labis na nagdadalamhati, ngunit hindi ipinayag sa akin ni Yahweh kung bakit. Hindi ipinahayag sa akin ni Yahweh kung bakit. Sinabi ng babae, humiling ba ako sa iyo ng anak, ginoo ko? Hindi ba't sinabi ko, huwag mo akong bigyan ng pag-asa? Sinabi ni Elisha kay Gehazi, ipasok mo ang iyong balabal na sinturon. Kunin mo ang aking tungkod at magmadali. Huwag kang bumati sa sinuman, at kung may bumati sa iyo, huwag kang sumagot. Ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata.
Ngunit sinabi ng ina ng bata, kasing tiyak nang si Yahweh ay umiiral at ikaw rin ay buhay. Hindi kita iiwan. Kaya tumayo si Elisha at sumama sa kanya. Nauna si Gehazi at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata. Ngunit walang tunog ni galaw. Kaya't bumalik siya kay Elisha at sinabi, hindi nagising ang bata. Nang dumating si Elisha sa bahay, naroon ang bata nakahiga at patay sa kanyang higaan. Pumasok si Elisha, isinara ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Pagkatapos humiga siya sa ibabaw ng bata, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ng bata at huminga sa kanya, bibig sa bibig. Nang idikit niya ang kanyang katawan sa bata, unti-unting uminit ang katawan nito. Tumayo si Elisha, naglakad-lakad sa silid upang mag-ipon ng lakas, at muling humiga sa bata. Muli siyang humiga sa kanya. Muli siyang huminga sa kanya, bibig sa bibig. Umubo ang bata at bumahing ng ilang ulit at idinilat ang kanyang mga mata. Tinawag ni Elisha si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang Shunamite. Tinawag siya ni Gehazi at nang dumating siya, sinabi ni Elisha, kunin mo ang iyong anak. Pumasok ang babae, lumuhod sa paanan ni Elisha at yumuko sa lupa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang anak at lumabas. Kamatayan sa palayok. Bumalik si Elisha sa Gilgal at may taggutom sa riyo na iyon. Habang ang mga propeta ay nagtitipon, sinabi niya sa kanyang lingkod, maglagay ka ng malaking palayok at magluto ng sabaw para sa mga propetang ito. Pumunta ang isa sa kanila sa bukirin upang mangalap ng mga halamang gamot at nakatagpo ng isang ligaw na baging at pumili ng maraming bunga na kayang itago ng kanyang damit. Nang bumalik siya, pinutol niya ito at inilagay sa palayok ng sabaw. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung anong uri ito. Nang inihain na ang sabaw, habang kumakain sila, sumigaw sila. Propeta ng alahayam, may kamatayan sa palayok. At hindi nila ito matikman. Paglilinaw. Ang ibig sabihin ng kamatayan sa palayok ay sobrang mapait na lasa ng pagkain. Kaya't pinaghihinalaan nilang ito ay posibleng lason. Maaaring nakatagpo sila ng isang uri ng mapait na ampalaya. Sinabi ni Elisha, magdala kayo ng harina. Ipinaghalo niya ito sa palayok at sinabi, ihain ninyo ito sa mga tao. At wala nang masama sa palayok. Pagpapakain sa 100. Isang lalaki mula sa Baal, Shalisha, ang dumating. Nagdala ng 20 tinapay ng cebada na inihorno mula sa mga unang hinog na butil, kasama ang mga ulo ng bagong ani. Ihain mo ito sa mga tao, sabi ni Elisha. Tanong ng kanyang lingkod, paano ko isusustento ang 100 taong gamit ito? Ngunit sumagot si Elisha, ihain mo ito sa mga tao, sapagkat ito ang sinasabi ni Yahweh. Kakain sila at magkakaroon pa ng tira.
Inihain nila at sila ay kumain at may natira pa ayon sa utos ni Yahweh. Yada. Yada. Ang daming Yada. ang daming himala na ginawa ni Oo. ni Elisha. Dito sa ano lang ako dito sa verse 6, yung langis ng balo, di ba ang inutos sa kanya, isarado ang pinto sa likuran. Kasi parang ang mga bahay kasi noon, may common kitchen. Oo. Kaya yung harap ay yun ang entrance sa bahay, yung likuran ay parang common na kitchen. Kaya ang pang sa kanya, parang may privacy, isara mo yung Mm. likuran nila na para magkaroon ng privacy. So, isinara nga niya, no? Tapos, ano pa? Ano kaya itong ayos lang na sagot ng babae, no? Yung Shunammite. Dito parang nag-mouth to mouth resuscitation ba Oo, yun? Oo. resuscitation. Tapos yung body heat niya, siguro yung energy ng katawan niya, inano niya doon sa bata, no? Oo. Kaya para mabuhay. So, ganun hindi nagawa ni Elijah, no? Magbuhay ng patay. Mm. Si Kasi nga Elisha na. double portion ang hiningi ni ni Oo. Elisha. Sabi niya kahit ilang lang bahagi, pero doble. Mm. Doble ang binigay sa kanya, no? Di, alam ko sa sa corrupted version, humingi siya ng dalawang Ganon. portion. Oo. Dito So kasi may parang bahagi lang eh. bahagi Hindi lang, siya oo. oo. Siguro kailangan nating na sundan ibalik yung kung ano ang original na pagkakasulat. Kasi makikita natin, nag-manifest kasi yung hiningi niya na double portion ng kapangyarihan ni Elijah. Kasi dito ang sinabi, humingi siya ng bahagi. So Pero parang, si Elisha pumanaw, pero si Elijah hindi. oo, Kaya okay lang yon. Okay lang yan na bahagi lang. Hindi lang kasi naisulat siguro lahat ng nagawa ni mm, Elijah. Kaya okay lang yon. Okay oo. as is. Sa bagay Kasi parang understood, masyado oo, ka namang gusto understood mong na rin. mahigit. Oo, kasi parang hinihingi pa mahigitan ang iyong 'di ba, Oo, yung master, kanyang teacher. guro. You Oo. cannot be greater than your teacher, 'di ba? Oo, pero Okay lang sumagot 'yan. naman si Elijah, mahirap yung hinihingi mo. Pero Oo. ipinagkaloob pa rin sa kanya. Oo, kasi nakita niya kung paano Oo. kung So, paano siya oo, niakyat. napakarami ng mga himala na ginawa nito ni Elisha. Pero, Kamatayan sa palayok. Siguro ibaguhin natin tayo. Hindi naman kamatayan 'yun eh. Kaya lang yun, nasa English, death oo, in the past. death Okay in na, the yan past. na yan. Oo, Oo. hayaan na natin. Pero Ang palay sa lang palay. sa tingin ko kasi, bakit namatay yung anak ng Shunammite dito? Kasi unang Ulo una, ang masakit eh. hindi siya naniwala sa sinabi ng propeta. Ah, 'Di ba? Hindi niya pinaniwalaan yung salita ng propeta, pero nangyari sa oo. kanya. Oo. Kaya bumalik siya nung namatay yung bata. Bumalik siya. Ang sabi niya, humingi ba ako sa inyo ng anak? Oo, hindi, oo. Oo, 'di ba hindi? Oo. Parang tines Pero din yung kanyang oo, tines yung kanyang pananalig. oo. So, ipinagkaloob sa kanya ito sa pinagkaloob ng alahayam sa pamamagitan ni Elisha. Mm-mm. Kaya nung namatay, ibinalik din ni Elisha yung buhay ng bata Mm-mm. bilang Saka kabayaran ng napakain. ng pagiging Pananalig. hospitable sa Oo. kanya ni ng Shunammite. Inedit ko din yung tanong dito eh. Hindi naman Hmm. Mhm. So, mayroon bang mga karagdagan na komento mga kapatid? At
check ko lang yung English verse 20. Anong chapter to? 20, Chapter 3, ay, chapter 4. 4:23. 23. Ang babaguhin mo. Kasi ayos lang parang ang layo naman ng sagot niya. Hindi, Kasi okay. siya Oo, ayos okay lang. naman. Ayos. That is all right. Why That is all go right. to him today? It is not the new moon or the Sabbath. That is all right. Okay lang. Hindi ayos lang. Okay lang. Ayos lang. Wait. Hindi naman bagong buwan o araw na pamamahinga. Sumagot siya. Oo. Ayos lang. Ayos lang yon. Kasi wala tayong okay lang Tagalog nun. Oo. Okay lang, ayos So, lang yun. dagdagan natin. Ayos lang yon. Oo. O, lagyan pa natin ng ng exclamation point dito. Hindi na, wala naman sa Wala, okay lang. New moon or the Sabbath. So, pag new moon or Sabbath, pumupunta si Oo, every new moon or Sabbath lang nagpupunta si Elisha. Elisha. Sa ano nga ba sila? Samaria? Ay, sa Mount Carmel. Hindi. Sa Mount Carmel nakatira si si oo. Elijah. Shunem. Sa Shunem. Sa Shunem Oo. kasi ay nandoon ang kanilang parang house of prayer. Ganon. Oo. Kaya doon nagpupunta si Elisha. Okay. So, may mga reaction pa mga kapatid o katanungan? Wala na po, sis. Okay, kung wala na, Malinaw edi naman ang pagkabasa Oo. ni Sis Maria. Ito to ba, 2019, nagtadtad kayo sa bawat bayan. Ano to? Magsisilbing tadtad? Anong chapter to? Wait. Ayan yung kanina eh. Oo. 3, to? 3:19. You will overthrow every fortified city and every major town. You will cut down every good tree. Stop. You will cut down and ruin every good field with stones. You will cut down every good tree. Hindi naman tadtad. Putol. Madali ito sa mata niya. Ibigay din ni Yahweh ang Moses. Magsisilbing tadtad kayo sa bawat bayan na may pader at sa bawat malalaking bayan. Papatagin ninyo. Okay. Ano ba yan? You will overthrow every fortified city. Makukubkob. Hindi matatagtad. Makukubkob ninyo ang bawat bayan na may pader. Ayun, makukubkob. Makukubkob ninyo ang bawat bayan na may pader. ang bawat bayan Bayan na may pader. at sa bawat malaking bayan. Bayan, oo. Karugtong pa ba Ang to? bawat malaking bayan. At ang bawat malaking bayan. bawat malaking Nireview ko ba to? Parang hindi ko nireview eh.
Madali ito sa matayan. Oh. Papatagin ninyo ang bawat mabuting At bawat, pinatatag na bayan, pinalalakas ng 19 na wait. 45 eh. Major town, oo, tama. Every major town. Bayan na may pader, yung 45, bawat major town. makukubkob ninyo ang bawat bayan Ay, na may at ang bawat pader malaking lungsod, at bawat ang malaking bawat lungsod, malalaking lungsod, malalaking lungsod. malalaking lungsod. Okay, Okay na? okay. Papatagin ninyo ang bawat mabuting puno, pipigilin ninyo ang lahat ng mga bukal, at sisirain ninyo ang bawat mabuting bukirin ng mga bato. Dapat pala, talaga may nakamonitor sa English eh. Talagang ano pala, talagang Oo. gusto niya ubusin yung ano na yun. Oo. Yung hukbo na yun, pati ang kanilang bayan. Para Nang, hindi na pa, nang MOA pa. para hindi na Oo. pamarisan. No? Lahat ng Moabite. Ganyan yung hindi sinunod ni Saul. Oo. Pero binigyan sila ng ganyang command dahil kay Dahil kay Sopat, Jehoshaphat. Si Jehoshaphat. Jehoshaphat, Oo. Si Jehoshaphat So, yun kasi ang ang Righteous righteous sila doon. eh. So yun ang matuwid righteous na doon. hari. Oo. Oo. Dapat At saka okay naman laging pala. lahat ng kanyang gagawin, lagi niyang sinasabi, isang guni muna natin kay Yahweh. Oo. Kaya isinama siya ni Oo. Diba, una isinama ano, siya ni Ahab. oo. Tapos ngayon naman, isinama siya ni Joram. Oo. Kasi alam nila nasa kanyang alahayam eh. Hindi sila natatalo. So, may mga reaction. Benasis. Okay, so overtime na tayo, mga kapatid. May tanong ata si Bro Dante. Ay, Oops. Bro Mario. Wala na po, sis. Okay, meron tayong musika, sis. Anong Sige. gusto nyo mapakinggan? Ito na lang pagharian mo. Yan, sige. Salamat mga kapatid. Be blessed. Okay. Shalom. Muli, mga kapatid. Salamat po. Be blessed. Shalom. Be blessed, everyone. Ibe, shalom. Good night. Did you know eating garlic raw skips is the most important step? Most people think garlic is Narito ako, lumalapit sa'yo, ay tanggapin ang pagsusuma mo. Ilapit mo ako, sa piling mo, hindi na malayo kailanman ako'y iyong narito ako, lumalapit sa'yo, nawa ay tanggapin
pagsusumamo. Ilapit mo ako sa piling mo. Hindi na malayo kailanman ako'y iyong iyo. Yahawa siya'y ikaw ang hari ng buhay. Sa ngalan mo kami may tagumpay. Salita mo ang tanglaw sa landas nitong buhay. Yahawa siya'y ikaw ang haring tunay. Ako'y tumutugon sa panawagan mo. Pagkat ang nais ko kapahingahan mo. Ako'y akayin mo sa banalan mo. Kalooban mo sa buhay ko ay pagharian mo. Yahawa siya'y ikaw ang hari ng buhay. Sa ngalan mo kami may tagumpay. Salita mo ang tanglaw sa landas nitong buhay. Yahawa siya'y ikaw ang haring tunay. Yahawa siya'y ikaw ang hari ng buhay. Sa ngalan mo kami may tagumpay. Salita mo ang tanglaw sa landas nito